Magandang araw po sa inyo. Minsan ko nang naibahagi sa social media ang malagim kong karanasang ito na hindi ko akalaing mangyayari sa akin. Dahil doon ay inulan ako ng pakikiramay at payo upang mabawasan ang bigat na dinadala ko sa dibdib. Kabilang ang apo ko sa mga subscriber sa YouTube channel ninyong Pinoy Gimbal. Siya ang nag-inganyo sa akin na makinig at mag-subscribe din sa inyong YouTube channel. Hanggang sa maisipan kong ibahagi rin sa inyo ang aking karanasan. Tawagin niyo na lang akong Raul, 70 years old, at narito ang karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan. Ilang araw na lang at 50th wedding anniversary na namin ni Filomena, masasabing wala na kaming mahihiling pa sa buhay. Mayaman kami sa lahat ng bagay. Sa pera, sa pagmamahal, sa anak, at sa apo. Lahat sa buhay namin ay nasa magandang kalagayan. Kadarating ko pa lang sa bahay mula sa mahalagang meeting sa aming kumpanya ay iyon na agad ang tanong ko sa pinakamamahal kong si Filomena na nooy tinutulungan akong maghubad ng Amerikana. Napadalhan mo na bang lahat ng imbitasyon? Ang ating mga relatives and friends, mahal. Matamis ang ngiti ni Filomena. Yes, mahal. Pakakasal ulit kami sa simbahan. Hindi na mapagkatulog ang mahal ko. Sweet na sweet siya sa akin habang magkatabi kami sa kama. Excited na ako, mahal. Ganitong-ganito ang feeling ko nung una tayong ikasal. Pareho lang tayo, mahal. Sabi ko kay Filomena na pagkatapos ay pilyo ang ngiting bumulong ako sa kanya. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kaya ko pa naman. Kahit na may edad na ako, malakas pa rin ang tuhod ko. Hitsurang dalagang nagpapakipot si Filomena. Oo nga, pero hindi pa tayo kasal eh. Sabay kaming napatawa ng malakas. Ganon kasaya ang pagsasama naming dalawa. Ganon katamis. At gusto kong malaman ninyo, higit pa sa sarili naming mga buhay, ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nang gabing yun ay nanaginip ako. Naghahabulan daw kami ni Filomena sa tila paraisong lugar. Nasa hustong gulang pa lang daw kami kung kaya't masiglang masigla at parang walang kapaguran. Masayang masaya raw kami. Ang bilis-bilis tumakbo ni Filomena. Hay nako, aabutan na kita, mahal. Nang biglang mahulog sa bangin si Filomena, pero nakakapit siya sa nakausling bato sa gilid ng bangin. Dali-dali akong dumukwang sa bangin. Pilit inabot ang kamay ni Filomena, pero unti-unting dumulas ang kamay niya hanggang sa tuluyan ng mahulog. Dire-diretsyong nahulog si Filomena sa tila walang hanggang kalaliman. Wala akong nagawa.
kundi ang sumigaw ng sumigaw. Tawagin ang kanyang pangalan. Paliit ng paliit sa paningin ko si Filomena hanggang sa tuluyan ng lamunin ng kawalan. Kilabot na kilabot ako ng magising. Nilingon ko si Filomena. Payapa siyang natutulog. Buong pagmamahal ko siyang niyakap. Hindi ka mawawala sa akin, mahal. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. Sumapit ang 50 taon ng anibersaryo ng kasal namin ni Filomena. Ang mga abay ay ang aming mga anak at manugang. Ang mga apo naman namin ang Flower Girls at Ring and Coin Bears. Pakiramdam ni Filomena ay nakatapak siya sa ulap. Panay ang bulungan namin habang nasa harap ng altar. Ang saya-saya ko, mahal. Pareho lang tayo, mahal. Palagi na lang pareho tayo, mahal ang isinasagot mo. Siyempre, minsan na tayong pinag-isa, di ba? Ang nararamdaman ko'y nararamdaman mo rin. Ngayon'y bibigkisin na naman tayo sa isa't isa, kaya't baka sa isip pa lang ay magkaintindihan na tayo. Tumikhim ang pari para kunin ang atensyon naming dalawa. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. At muling ay iginapos kami ng pag-ibig ng pari. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa inyong dalawa. Can afford naman kaming mag-honeymoon kahit saang magagandang bansa. Pero pinili naming sa Baguio na lang idaos yun gaya nung una kaming ikasal. Habang nagmamaneho akong paakyat ng Baguio ay pilyo ang ngiting sumulyap ako kay Filomena. Excited na ako sa ating honeymoon, mahal. Pilyo? Naputol ang masayang pag-uusap namin ng isang pamilyang katutubo ang biglang tumawid sa aming daraanan. Litong nakabig ko ang manibela. Tuloy-tuloy na nahulog sa bangin ang kotse. Naghalo ang sigaw namin ni Filomena. Wasak na wasak ang sasakyan namin pagbagsak sa batuhan. Duguan kami ni Filomena, kapwa nawalan ng malay. Maya-maya'y nagkamalay ako. Nang hihina at nangingilid ang luhang niyugyug ko si Filomena. Mahal, gising. Hirap na nagmulat ng mga mata si Filomena. Tumitig sa akin at pilit na nagsalita. Mahal na mahal kita, Raul. Iyon lang at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit habang isinisigaw ng malakas ang kanyang pangalan. Sa libing ni Filomena, Tayo na, Papa. Gumagabi na at parang uulan pa. Oo nga, Papa. Mauna na kayo. Pero, Papa... Sige na. I can manage. Isa pa'y gusto kong mapag-isa. walang nagawa ang mga ito, kundi ang ako'y iwan. At nang wala na sila, nagunahan sa pagpatak ang aking mga luha. Filomena,
Mahal ko. Umulan. Tila nakikiiyak ang langit. Yumakap ang ulan sa mainit kong luha. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Filomena. Kunin mo na ako! Ilang buwan na ang lumipas ay hindi ko pa rin matanggap-tanggap ang pagkawala ni Filomena. Kahit nasa opisina ako at sumagi siya sa isip ko, kusa na lang pumapatak ang aking mga luha. Umalingaw-ngaw sa isipan ko ang sinabi ng pare ng 50th anniversary namin. Paulit-ulit iyon. Hanggang sa may kuhanin ako sa drawer ng office table ko. Baril. Itinutok ko yun sa aking sentido. Pumikit ako ng mariin. Susundan kita sa kabilang buhay, Filomena! Siyang pasok ng aking sekretarya, si Ditas. Wag! Wag! Maagap niyang inagaw ang baril sa akin. Akin na yan, Ditas. Gusto ko nang mamatay. Hindi, sir. Kasalanan sa Diyos ang gagawin niyong iyan. Napaiyak ako. Gusto ko nang makasama si Filomena. Hindi rin kayo magkakasama. Sa impyerno kayo mapupunta, sir. Napaglubag ni Ditas ang damdamin ko. At nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Handa akong tugunan ng pangangulila ninyo kay ma'am, sir. Ditas? Masagwa ito para sa isang babaeng katulad ko, sir. Pero gusto kong malaman yung mahal ko kayo. Noong una pa lang na nagtrabaho ako sa inyo. Basang-basa ko ang sinseridad sa maamong mukha ni Ditas. Niyakap ako ni Ditas at paulit-ulit na sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Dalaga si Ditas. Maganda. Bata pa. Mahirap siyang tanggihan ng mga lalaki. Pero tahasan kong sinabi sa kanya, Walang babae ang pwedeng pumalit kay Filomena sa puso ko, Ditas. waring hiyang napatungo si Ditas. Nauunawaan ko kayo, sir. Pero sana wag niyo nang uuliting pagtangkaan ng buhay niyo. At sana dumating ang panahong matutunan niyo rin akong mahalin. Mabibigat ang mga paang tinungo ni Ditas ang pintuan palabas ng aking opisina. Sinundan ko siya ng tingin. Salamat sa kanya at napaglubag niya ang aking damdamin. Pero si Filomena lang talaga ang laman ng puso ko ng mga sandaling yon. Pero hindi tumigil si Ditas sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Hanggang sa mapaghilom niya ang sugatan kong puso at mabuo ang relasyon namin. Pakiramdam ko, nagtaksil ako kay Filomena. Maluhaluhang hinaplos ang malaking portrait painting ni Filomena sa aming salas. Ikaw pa rin ang mahal ko, Filomena. Patawarin mo ako. Pero kailangan ko si Ditas. Para kahit paano ay maisaayos ko ang buhay ko. Tutul ang mga anak ko kay Ditas. Isang araw ay pinuntahan nila ako sa opisina at kinumpronta. Bata pa ang sekretarya mong yun, Papa. Malamang ay kayamanan lang ang habol niya sa inyo. Huwag kang manghusga, Julius. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako ngayon. Nang dahil sa Ditas na yun, nakalimutan niyo na agad si Mama. Nang dahil kay Ditas, natutunan kong tanggapin ang masakit na katotohanan. Pero hindi ang kalimutan ng inyong mama. Wala kaming kamalay-malay na nakikinig pala sa amin si Ditas. Lumantad siya at madamdaming nagsalita sa aking mga anak.
Walang bahid ng pagkukunwari ang pakikitungo ko sa papa niyo. Siya ang minahal ko at hindi ang kanyang kayamanan. Handa kong patunayan yun. At pwede niyo akong subukan kung gusto niyo. Pagkasabi nooy, mangyak-nyak at nagmamadaling umalis si Ditas. Hinabol ko siya pero mabilis nang nakalayo. Masamang-masama ang loob na hinarap ko ang aking mga anak. Masaya na kayo? Ha? Bakit hindi nyo na lang kasi sabihin na ayaw nyong mabawasan ang mamanahin ninyo sa akin? Inis na tinalikuran lang ako ng aking mga anak. Lambot na napaupo ako sa couch. Tinawagan ko sa cellphone si Ditas. Hiyang-hiya ako sa'yo, Ditas. Pasensya ka na sa mga anak ko. Inaasahan ko na gano'n ang magiging impresyon ng mga anak mo sa akin. At nauunawaan ko sila. Pero patutunayan ko sa kanila na mali sila ng iniisip sa akin. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib sa sinabi ni Ditas. Salamat sa pangunawa, Ditas. Napakabuti mo. Lalo akong humanga sa'yo. Hayaan mo. Aayusin ko to. Promise. Pagkatapos naming mag-usap, ay pinagmasdan ko ang larawan ni Ditas sa picture frame na nakapatong sa aking table. Pinatulan kita, Ditas. Dahil ang intention ko ay para malimutan ang masakit na pangyayari sa buhay ko. Pero dahil sa busilak mong pagmamahal, natutunan na rin kitang mahalin. Nang biglang bumagsak sa sahig kwadro ang larawan ni Ditas, tila hindi lang ang mga anak ko ang tutol sa kanya. Pinulot ko iyon. Paano bumagsak ang larawang ito ni Ditas? Binaliwala ko ang pangyayaring yon. Minsang kumakain kami sa isang restaurant ni Ditas. Malapit na ang birthday mo, Ditas. Ano ang gusto mong gift ko sa'yo? Ang presents mo lang, Raul. Para ka talagang si Filomena, Ditas. Hindi materialistic. Wari na offend si Ditas. Bakas sa maamo nitong mukha. Ditas? May nasabi ba akong masama? Ayaw ko sanang isipin na kaya mo lang ako minahal. Ay dahil sa taglay ko ang mga katangian ni Ma'am Raul. Nagkakamali ka, Ditas. Ang ibig kong sabihin ay... huwag mo nang pansinin ang sinabi ko. Hinawakan ko ang kamay ni Ditas. Basta't ang isipin mo, mahal kita bilang ikaw. Matipid na ngiti ang itinugon niya. Birthday ni Ditas. Pinuntahan ko ang ireregalo ko sa kanyang portrait painting. Ipinagawa ko iyon sa isang pamosong pentor. Ano ang masasabi ninyo sa painting, Mr. Bermudez? Excellent! Mahusay ka talagang painter. Tinitigan kong mabuti iyon. Ang amo ng mukha ni Ditas sa painting na ito. Tiyak na magugustuhan niya ito. Ipinabalot ko ng maganda ang painting at may pagmamalaking ibinigay kay Ditas. Happy birthday! I'm sure magugustuhan mo yan. Oh my God! Ngunit nasindak si Ditas nang makita ang painting. Nabitawan niya ito. Ako man ay nasindak nang makita iyon. Oh God! Ang portrait ni Ditas may sungay at pangil. Huwag mo naman akong biruin ng ganito, Raul. Sorry, Ditas. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito ito. Matutulog na lang ako ay hindi pa rin mawala sa aking isipan
kung bakit nagkaroon ng sungay at pangil ang regalo kong portrait painting kay Ditas. Nasa ganun akong pag-iisip nang bigla akong makadama ng kakaibang lamig na dampi ng hangin. Kasunod niyan ay nakaamoy ako ng pabango. Pabango ni Filomena. Ginapangan ako ng kilabot. Filomena, ikaw ba yan? Tutol ka rin ba kay Ditas? Napakabait ni Ditas. Tulad mo magiging isa rin siyang mabuting may bahay. Biglay nanigas ako. Tumirik ang mga mata. Ramdam ko'y sumanib sa akin ang kaluluwa ni Filomena. Aware ako sa nangyayari, pero kontrolado ang aking katawan. Para akong isang robot na sunod-sunuran. Lumabas ako dire-diretso sa kotse. Pinaharurot ko ang kotse patungo sa inuupahang apartment ni Ditas. Ilang sandali pa ay narating ko ang destinasyon. Pinahinto ko ang sasakyan hindi kalayuan sa inuupahang apartment ni Ditas. Hindi nakakandado ang apartment ni Ditas. Marahan akong pumasok doon. May kausap na gwapong lalaki si Ditas. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman kong humiwalay sa katawan ko ang kaluluwa ni Filomena. Nagpakahinahon ako. Lihim kong pinakinggan ang usapan ni Ditas at ng kasama niyang lalaki. At para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang sabihin ni Ditas sa lalaki. Kapag naikasal na kami ni Raul ay unti-unti ko siyang lalasunin para mapasa akin ang kayamanan niya. Demonyang-demonya ang hitsura ni Ditas. Malayong malayo sa imahe niya na parang santa kapag ako ay kaharap. Tumawa ng malutong ang lalaki at tumugon kay Ditas. Believe na talaga ako sa acting mo, Ditas. Akala ng gago totoong mahal mo siya. Kung hindi tumutulong parents ko, aktres sana ako ngayon. At tiyak na, premyadong aktres. Binuntutan pa iyon ng lalaki ng halakhak na tila hinugot sa impyerno. Ngit-ngit na ngit-ngit ako. Bulok na panloob ang ikinukubli ng malaanghel na panlabas ni Ditas. Gustong gusto ko na silang durugin. Sila ng lalaki niya. Hinapit ng lalaki si Ditas at siniil ng halik. Noon ako lumantad. Hayop ka, Ditas! Hayop kayo! Gulat na gulat si Ditas. Daig pa ang nakakita ng sandakot na multo. Sinugod ako ng yakap ni Ditas. Let me explain! Isinalya ko siya sa lalaki niya. Wala ka nang dapat na maipaliwanag, Ditas. Magsama kayo sa impyerno ng lalaking yan! Nagtatagis ang mga bagang na nilisan ko ang lugar na iyon. Kinabukasan, maaga pa'y nasa harap na ako ng puntod ni Filomena. Maraming salamat, mahal. Kahit magkaiba na tayo ng daigdig, ay nasa likod pa rin kita sa oras ng kaguluhan. Maya-maya'y naamoy ko ang pabango ni Filomena. Kasunod yun ay parang naramdaman ko sa likuran ko na nakayakap ang kanyang kaluluwa. Punong-puno ng pagmamahal. Napangiti ako. Pumatak ang luha sabay bitaw ng sinsirong pangako. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw. Kahit sa alaala na lamang.